Isang mapagpalang araw mula sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo para sa ating mga kababayan. Amen. Tayo po ay mananalangin bago po tayo mag-umpisa sa ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ama naming banal na nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo upang humiling ng gabay para maunawaan po namin ang aming mga tatalakayin at pag-aaralan sa mga salita mo na nakasulat sa banal na kasulatan. Panginoon, ang aming hiling ay makarating nawa sa iyong banal na tahanan sa langit sa pamamagitan ng aming Panginoong tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. Mga kababayan, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa 1,000 taon na nakasulat sa Apokalipsis Kapitulo 20. Ito po ay isang hula na sinasabi ng karamihan ay hindi pa nangyayari at ito ay hinihintay pa rin. Libo-libong tao na, mga kababayan, ang nailigaw tungkol dun sa aral na paghihintay ng 1,000 taon na iyan. Ganito, mga kababayan, maraming nagsasabi na ito raw ay hindi pa nangyayari. Nailigaw na po ang mga nagsasabi niyan. Maling aral po iyan sapagkat ito po ay katotohanang nangyari na. Buong daigdig po, buong Kristyanismo, lahat ng relihiyon na yan ay itinuturo nilang ang 1,000 taon daw na paghahari ng mga banal kasama ang ating Panginoong Hesukristo at ang pagkakabulid ni Satanas sa kalaliman ay hindi pa daw nangyari. Malaking kasinungalingan po yan, mga kababayan. Ito, pag-aaralan po natin sa abot kaya ng ating pagpapaliwanag. Ang pagpapaliwanag na ito ay hindi ko natutunan sa kanino paman. Walang nagturo po sa akin na pari, pastor, ministro. Wala po. Maraming nagsasabi na kapag may ipinapaliwanag ang isa, sabi nila, sariling pangunawa lang niya yun. Ayan po ang kanilang ibinibida, sariling pangunawa. Kasi nakasulat naman po kasi sa Biblia, huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Kaya nandito po ako ngayon, mga kababayan. Hindi ako nananalig sa sarili kong pangunawa lamang, kundi inilalabas ko po ito upang talakayin. Kasi po, ang mga nananalig sa sariling pangunawa ay itinatago nila yung pangunawa na yon. Hindi nila inilalabas upang pag-usapan at talakayin. Ganito po, mga kababayan. Kung ang aking sasabihin ay sarili kong pangunawa lamang, ay hindi ko ilalabas. Pang sarili. Di po ba? Ngayon, ilalabas ko po ito at kung sino man sa inyo ang tututol at gustong makipagpaliwanagan ay welcome po. Sapagkat
Kung mapatunayan nila na ang 1,000 taon ay hindi pa nangyayari o hindi pa nangyari, ayan, sige, papayag po tayo. Paniwalaan na lang din po natin yon. Ngunit, basahin man ninyo ang buong Biblia, hindi po mapapatunayan na hindi pa nangyari yon. Nakasulat po sa Kapitulo 20, versikulo 6, sa bandang hulihang banda ng versikulo. At maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yan po mga kababayan. Maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang ibig po sabihin yan ay future. Bakit po? Sinasabi ko naman na nangyari na. Sapagkat noong maisulat ang Kapitulo 20 ng Apokalipsis, ay hindi pa naipapako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan po ang aking sagot dyan. Yan po ay pangunawa sa pamamagitan po ng gabay ng Espiritu Santo. Ngayon, napakarami pong didiga, sarili niyang pangunawa yan. Abangan po natin, napakarami po yan. Sasabihin nilang sarili kong pangunawa daw yan. Subalit, tandaan po natin, ipasok po natin sa ating mga isipan, kung walang pangunawa ang isang tao ay hindi maaaring mangaral. Hindi po. Kaya lahat po yan na nagsasalita o nagkokomento, meron po silang pangunawa na bigay ng Panginoong Diyos. Maliwanag po? Hindi po pwedeng magsalita yung taong walang pangunawa. Ito mga kababayan, ang 1,000 taong nakasulat sa Apokalipsis. Kapitulo 20, versikulo 1. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na hawak sa kanyang kamay ang susi ng di matarok na kalaliman at ang isang malaking tanikala. Ayan. Pangitain ni Juan. Ito po ay gawa ng Diyos na ipinagkaloob kay Juan sa Kapitulo 20, versikulo 2. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos siya ng 1,000 taon. O maliwanag po, ginapos ng 1,000 taon. Ginapos. Past tense na? Bakit past tense na mga kababayan? Ha? Ginapos ng 1,000 taon. Hindi po gagapusin ng 1,000 taon. 1 point. Kung gagapusin pa lang po sana, sa panahong ito, gagapusin pa lang sana, ay pati po ako maniniwala na hindi pa nangyari. Sa versikulo 3. At siya'y itinapon sa di matarok na kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang hindi na niya madaya ang mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon.
Pagkatapos nito, kailangan siya'y pawalan ng maikling panahon. Ayan, mga kababayan. Pagkatapos ng 1,000 taon ay pakakawalan siya. Ano yun? Meron bang tao makakahintay niyon dito sa lupa? Wala po. Kasi nangyari na nga po. Nangyari na yon. Ayun, ang dami pong mga ngaral nagtuturo tungkol sa bagay na ito. Sila po ba ay binigyan ng unawa o pinagkalooban ba sila ng ating Panginoong Hesukristo na maunawaan ito? Hindi po nila mauunawaan. Nakalagay po sa hula ni Daniel. Wala sa kanila ang makakaunawa, kundi sa mga huling panahon lamang mauunawaan. Napakarami po sa Biblia yan. Walang makakaunawa. Ngayon po, sinong makakaunawa? Andon sa salita mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi po niya mismo, kung sino ang pagpapahayagan niya, ay siya ang makakaunawa. Marami po ba? Marami, pero magmumula sa isa. Marami pong makakaunawa nito. Subalit, magmula po sa isa. Ayan, kayong mga ngaral, naiintindihan ninyo ang aking sinasabi. Ang mga hindi mangangaral, nakikinig, ay mananatili po silang makikinig muna at magsusuri muna. Kayong mga mangangaral na pinatigas na ni Satanas ang iyong isip, ay maaring hindi na kayo makaunawa. Sa versikulo 4, mga kaibigan, nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay ipinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayan, nakita natin, nabasa natin, mga kababayan. Ito po, binabanggit dito na nakita ni Juan ay ang mga taong mula kay Adan hanggang kay Kristo. Yan, maliwanag o nauunawaan po ba natin? Mula po kay Adan hanggang kay Panginoong Hesukristo. Mula po kay Adan hanggang kay Panginoong Hesukristo iyan. Kung tawagin ay Israelita, lumang tipan, yan po ang mga tawag dyan sa kanila. Marami pa pong tawag dyan. Hindi lang natin masabi lahat sa panahong ito, kundi babalik-balikan po natin ang topic na ito upang hanggang sa magliwanag sa inyo o sa atin lahat. Yan po ay isang panahon sa buong humanity. Unang panahon ay mula kay Adan hanggang kay Kristo sa krus. Hanggang sa krus. Minsan tinatawag din po itong kautusan ni Moises. Yan. May mga katanungan po kayo sa mga sinasabi ko, mag-comment lang po kayo at pag-uusapan po natin. Sa versikulo 5, mga kababayan, ang mga iba
sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na muli. Yun, maliwanag na po. Ang unang pagkabuhay na muli ay mula kay Adan hanggang kay Kristo sapagkat sinundo niya sa kalaliman. Sinundo niya yung mga patay nung una. Yan din ang kakulangan ng unang tipan. Hindi makapanhik sa langit ang mga kaluluwa ng mga taong namamatay, kundi sila'y nabibilanggo sa kalaliman. Ang mga ito ay nagharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, nangyari na po ba yung 1,000 taon? Ganito po yan, mga kababayan. Ayon sa unawa na ibinigay sa akin ng ating Panginoong Diyos, ang 1,000 taon ay ang dakilang Sabat na kung kailan sinundo ng ating Panginoong Hesukristo, Jesus na Kristo ng Diyos, mga kaibigan. Yung araw na iyon na sinundo niya sa kalaliman ang lahat ng mga espiritong nasa kalaliman, yan po ang dakilang araw, dakilang Sabat. Yan po ang 1,000 taon. Nakasulat po sa Biblia. Kay Pedro, ang 1,000 taon sa tao ay isang araw sa Panginoon. Ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa tao. Naunawaan po ba nila ito, mga kababayan? O ngayon lang po ninyo narinig ito? Hindi po. Matagal na po ninyo naririnig ang katotohanan ito, sabi ni Pedro. Huwag kaliligtaan. Ang 1,000 taon sa tao ay isang araw sa Panginoon. O meron pang hihirit tungkol sa bagay na yan. Kayo na po mismo humusga. Yung isang araw ng ating Panginoong Hesukristo, nung kanyang sunduin sa kalaliman, ang mga espiritong nabubulid sa kalaliman, nakakulong sa bilangguan, at pinalaya niya yon. Ginawa niyang banal lahat yon. At kasama niya naghari ng 1,000 taon. Kailan yung 1,000 taon? Isang araw nga, mga kababayan. Naghari sila kasi yung araw na yon ay ibinulid si Satanas. Maliwanag po? Pagkatapos nung araw na yon, nung nabuhay na ang ating Panginoong Hesukristo, ng araw ng linggo, ay pinakawalan na rin si Satanas. Ang dumadaya sa sanlibutan. Hanggang ngayon, maikling panahon ang nakalagay. Pero, kaibigan, hanggang sa katapusan ng humanity, ng sangkatauhan, nandyan ang Antikristo na yan. Ano yung pinakawalan? Sapagkat pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo mula sa mga patay, na itatag na ang ikalawa na tipan. Niluma na yung unang tipan, na itatag na yung ikalawang tipan. Ano yung unang tipan, mga babayan? Lubog sa tubig na bautismo. Yan ay tungo sa kamatayan. Ang ikalawang tipan na itinatag niya ay bautismo na ibubuhos sa noo.
Yun ang tatak ng Diyos. Bautismo ang tatak ng Diyos, mga kababayan. Ang sabi nila, kahit si Brother Eli Soriano, sabi niya, aral daw. Ayun, napakalaking pagkakamaling turo. Aral, napakalaki. Iniligaw niya ang napakaraming tao. Milyon-milyon na ang nailigaw ni Brother Eli Soriano sa aral na yan. Maling bautismo. Pumapatay ang bautismo ni Eli Soriano. Pumapatay ng Espiritu Santo na pinatira ng ating Panginoong Diyos sa ating mga puso. Kaya nga may warning ang Diyos, mag-iingat kayo sa mga pumapatay ng kaluluwa. Nakalagay doon kaluluwa. At dinadala pa kayo sa impyerno. Yan po, bautismo po yun, mga kababayan. Ngayon, huwag tayong lumayo sa 1,000 taon. Ang 1,000 taon na hinihintay ng sangdaigdigang ito ay nangyari na po. Kaya kung sino man kayo na naniniwala dyan na naghihintay ng 1,000 taon ay nailigaw na. Tiyak yun, mahuhulog po kayo sa hukay kung hindi ninyo babaguhin ang inyong kinaaaniban. Hindi po manghihinayang ang Diyos sa inyo kahit nakasulat pa sa John 3:16. Sapagkat ang John 3:16, tatalakayin ko rin po sa inyo na ito ay napakalaking pagkakamali ng mga ngaral sa buong daigdig. Huwag po tayong lumayo sa 1,000 years. Andi dito po tayo sa topic na 1,000 years. Napakarami po natin pwedeng talakayin. Magsanga-sanga, hindi na ninyo maiintindihan kung anong ibig sabihin ng aking ipinapaliwanag na 1,000 years kung lilipat-lipat po ako ng topic. 1,000 years lang po muna tayo. Hindi natin bibitiwan yan hanggat sa hindi maunawaan ng napakaraming tao sa daigdig na ito. Versikulo 6. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Nakita po natin dito, nabasa natin, maghahari, future naman. Bakit future? Kasi po, nung isinulat ang Kapitulo 20 ng Apokalipsis, hindi pa naipapako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. Naisulat na yan, mga kababayan. Inilihim lang ng Diyos upang sa panahon natin at mailabas na iyan para hindi po lantaran na lahat ay makaunawa. Inilihim ng Diyos. Ngayon ang makakaunawa po niyan ay ang pagpapahayagan ng kanyang anak. Maliwanag po? Naiintindihan po natin na ang 1,000 taon po ay nangyari nung siya'y ipako sa krus. Hanggang dito na lamang po muna at hihintayin ko po kung sino man sa inyo ang gustong maunawaan ang bagay na ito at gustong magsaliksik tungkol sa kaligtasan ng kanyang espiritu. Mag-comment lang po kayo at pag-aralan natin ang inyong mga katanungan. Isa pa po idadagdag natin, kaluluwa at espiritu ay magkaiba. Pag-aaralan din po natin ang dalawang iyan, kaluluwa at espiritu, na madalas ginagamit
ng maraming mangangaral, subalit napagpapalit po nila ang paggamit nito. Minsan yung dapat gamitan ng espiritu, ginagamitan ng kaluluwa. Ganon din naman sa kabilang banda, ang dapat gamitan ng kaluluwa, ang ginagamit naman ay espiritu. Yan po ha, dadagdag po natin sa ating mga pag-aaralan sa mga susunod na mga talakayan natin. Mga kababayan, ang 1,000 taon na ito na ating binasa at tinalakay ay nangyari na po. Ang binabanggit ng 1,000 taon ay ang dakilang araw na kung kailan sinundo ng ating Panginoong Hesukristo sa kalaliman ang mga espiritu ng mga namatay ng tao mula kaidan hanggang kay Kristo. Kasama po yung dalawang kriminal na kasama niya na nakapako sa krus. Kasama po sila sa lumang tipan. Marami pa po tayong dapat pag-usapan tungkol sa bagay na ito. Hindi po natin mauunawaan kaagad-agad ito, kundi ito'y pasimula pa lamang. Hindi po nagtatapos dito ang paliwanag ng Diyos tungkol sa 1,000 taon na iyan. Mga kababayan, hindi ko po sariling unawa ang binabanggit ko po sa inyo. Ngayon po, kung mapapasinungalingan nyo po, mapapamalian po ninyo yung aking mga sinabi tungkol sa 1,000 taon, gawin po ninyo. Welcome na welcome po kayo. Ang masasabi ko lang po, kayong mga mangangaral, lahat kayo sa buong daigdig ay nagkamali na sa mga itinuro ninyo tungkol sa 1,000 taon. Baguhin na ninyo yan. Baguhin na ninyo ang mga aral na yan. Dahil yan ay tungo sa kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Maraming salamat at binigyan ako ng Panginoong Diyos ng pagkakataong ihayag mula sa araw na ito ang tungkol sa lihim na inilihim ng Diyos ng mahabang panahon. Nakasulat po yan sa Roma 16:25 na inihayag niya ngayon. So mga kababayan huwag kayong paligaw sa mga naggagaling-galingan, nagdudunong-dunungan na sila daw ang nakaunawa. Sila daw ang nakaunawa. Yung mga CFD, Catholic Faith Defenders, sila daw nakaunawa. May batayan daw. May batayan. Ano ang batayan nila? Puro kasinungalingan po ang kanilang batayan. Muli, ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at ako'y binigyan ng pagkakataon upang ihayag sa inyo ang mga lihim na inilihim niya sa banal na aklat. Maraming salamat din po sa inyo na nakikinig at sumusubaybay sa aking mga inihahayag na hiwaga. Hanggang sa susunod muli, mga kababayan, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo.